Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasiyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Hindi nagduda si Abraham. Tapos nagkaanak. Wow! Alam niyo yung pakiramdam? Yes. Yung pakiramdam na for 80 years wala kang anak, wala kang tagapagmana. Ano nagawa kong sama, batak pinagtatawa ng tao, mahina ako. Alam niyo yun, yung kahihiyan na yun? Tapos ngayon nagkaanak? Ay, ang saya ni Abraham! Amen? Ang saya ni Abraham, nagkaanak siya. Alam niyo, 23 years na akong kasal. Pero wala akong anak. Grabe! 23 years akong kasal. Pero hindi pa ginawa ko na ang lahat. Nag-8-8 na ako. Wala pa rin. Wala pa rin. Sumuko na ako. Diba? Kaya nga ang tingin ko, gustuhin mo man magkaanak, kung hindi ipapahintulot ng Diyos, hindi mangyayari. Kaya nga ang tingin ko, ang lahat ng batang ipinanganganak, pagpapala ng Diyos. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sana huwag natin pababayaan ng mga bata. Yung mga bata sa lansangan, yung mga batang naglalakad, alam mo, nakakalungkot sa Pasig kasi, sa Makati, sa Quiapo, yung mga batang nagrarugby, Veloso, pinadandaanan lang ng polis. Nakakalungkot po. Kasi yun ang mission namin eh. Yung mga bata sa lansangan. Dinadampot namin yung mga bata sa lansangan. Yan lang nyo, na nagkaanak si Abraham. Tuwang-tuwa siya. Lord, thank you. Tapat ka sa iyong pangako. Amen? Amen. Tapos nang lumaki ng konti, sabi ni Lord, Abraham, kuha ka ng mga kahoy. Abraham, kunin mo ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moira, at iaalay mo bilang isang handog na susunugin ng iyong anak. Wow, that is a torture. Torture. Bakit susunugin? Kasi ng mga unang panahon, ang pag-aalay ay ginaganap sa pagsusunog. Tama po? Ngayon, ang pag-aalay natin ay sa misa. At ang inaalay natin ay si Jesucristo. Sabi nito, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Patayin mo ang iyong pinakamamahal na anak. Wow! Parang narinig ko na yun Si Jesus na kaisa-isang anak, si Jesus na minamahal na anak, ay iaalay para sa tao. Wow! Parang sinasabi ng Diyos, Abraham, can you do what I can do? Kaya mo bang gawin ang kaya ko, ang gagawin ko? Di ba? Kung magiging pagpapala ka sa mga tao, kaya mo bang isakripisyo ang mahalaga sa iyo? Napakabigat naman. May asawa kayo dito. Kung sakaling utusan ng Diyos yung asawa nyo, na ihandog na susunugin, papayag ka ba? Ikaw po yung susunugin. At ano ang tawag sa'yo pag nasunog ka na? Lechon. Tatakbo pong gawad ay o yan, mga ganyan ang dapat. Di ba yung mga kagawan na pag biniro mo, pag inasar mo, hindi lang. Ako, panalo yun. Panalo yun. Panalo yun. Believe me. Believe me. Yan! Inihandog. Ang ginawa niya, yung kahoy, pinabuhat kay Isaac. Parang si Kristo, no? Siya yung iahandog, pero siya yung may bit-bit ng krus. Tapos, eto na, nang iahandog niya na sa bundok ng Moriah, at sasaksakin niya na. Wow, nakita ng Diyos na kahit ang pinakamasakit na kukunin sa kanya, kayang ibigay ni Abraham. Pinili ng Diyos. Tama na, Abraham.
Tama yun. Nakita ko yun. Gano'n ng Diyos minsan, pag sinusubok tayo, hindi mo pa nga ang ginagawa, sinasabi pa lang nagre-reklamo na tayo. Diba? At ang inyong magiging sahod, mga kagawad. Ay wala. Pero makapaglilingkod kayo. Ano mararamdaman niyo? Wala. Napaka-unfair. Naglabas ako ng pera ng kampanya tapos wala akong sahod. Hindi mo pa nakikita plano ng Diyos. Tinebes ka lang. Diba? Malay mo sa pagiging SK, maging city councilor ka. Sa city councilor, maging barangay, maging vice mayor ka. You never know. Sa pagiging vice mayor, maging mayor ka. You never know. Dahil yan ang istorya ni Isko Moreno. Sino naman na makakapag-isip na si Isko Moreno magiging mayor ng Maynila? You never know. Sinusubok lang tayo. Amen po ba? Amen po. Si Lola, sa dami ng karanasang nakita sa paligid, nakita niyo po yung mga imposible, di ba? Pero nangyari. Because of God. Amen. Yun. Kaya si Abraham, nagkaroon ng maraming anak. Totoo kaya? Tingnan nga natin. Isa pa ito. Sige. Isa pa. Na, pag nagsalita ang Diyos, kadalasan, hindi natin nauunawaan. Parang, wow ha, totoo ba yan? Una, magiging kasing dami ng bituin sa langit ng mga anak. Wow ha, totoo ba yan? Yung tribo mo, magiging isang bansa yan. At kikilalanin ng ibang mga bansa. At irerespeto ka ng buong mundo. Wow ha! Ngayon pa, sa 75 ako, wala na akong karir. Pag nagsalita ang Diyos, parang imposible, no? Hindi kayang abutin ng isip ng tao, no? Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, ang sabi ng Diyos kay Abraham, sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong saling-saling lahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Covenant. Okay? Ganito ang iyong gagawin. Ito na ang palatandaan ng covenant. Ha? Lahat ng lalaki ay tutuliin. Lahat ng lalaki ay tutuliin. Wala namang issue doon. Okay lang naman ang kulay, di ba, brother? Pero ang tanong, ang sabi dito, no? Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. 8 days pa lang. Tutuliin na yung anak mo. Hindi mo nga pinapadako sa lamok. Anyway, sa panahon ni Abraham, sa panahon, tigil nyo na po tuloy. Sa panahon po ni Abraham, tutuliin ang anak 8 days. Sa panahon mo, brother, grade 6, di ba? Mahal na araw. Grade 6, kasi papunta ka na ng grade 7. Ito, 8 days. Papayag ka ba? Iyak ang anak mo, lalo ng unang panahon, walang anesthesia. Papayag ba kanila? Parang hindi ko mag-gets yung utos ng Diyos. Napakasadista. Hindi ba pwedeng hintayin yung medyo pag nagkakaida na, yung kaya niya na yung pain? Wala pang eskwelahan noon. Wala pang medisina noon. Ang edukasyon ay wala pa. Pero sinunod ni Abraham at ng bansang Israel ang pagtuturo. Sino po rito ang hindi patuloy? Walang aamin. By the America's Pediatrician Association, Pediatric. Hindi pa yan. Ang sabi nila, circumcision is good. Maganda raw, sabi ng mga pedya, yung mga doktor para sa bata. Maganda raw ang circumcision. Pero ang tanong nila, anong edad ang tamang tuli
sabi ng mga doktor. At so, nag-aral sila tungkol sa dugo, tungkol sa bala, tungkol sa baka, pinag-aralan. At ito po ang lumabas sa pag-aaral. 1950 po ito, panahon na natin, ha? Ito po. May 1935 kasi. Okay, ito na po. Si Holt, doktor po, Holt and McTosh, in their basic work, Holt Pediatrics observed that the newborn infant has peculiar susceptibility to bleeding. Ako, madali daw dugiin ang mga bata. No? Pag nasugatan, parang dare-daresyo. Okay? Lalo na doon sa 2nd day and 5th days of life. Pagkapapanganak pa lang, pangalawang araw, pang-5 araw. At ito daw ay pwedeng maging hemorrhages. At meron pang mabubuo. In fact, pwedeng maapektuhan ng brain. At pwedeng maging cause ng death. Yun ang sabi. And so, pinagpatuloy ang pag-aaral. Obviously, if vitamin K is not produced in sufficient quantities until days 5 through 7, it will be wise to postpone any surgery, pati yung circumcision. Dapat walang nagaganap na ganoon. Kasi kulang po yung vitamin A. Tsaka yung ang hirap ako dito sa prothrombin. Kulang pa eh. So, lalabas na on the 8th day, the amount of prothrombin present actually is elevated above 100% of normal. Hindi natin ito naiintindihan, basta sinasabi lang dito, 100% lumabas na yung mga bagay na kailangan. Yung sustansya, yung vitamin, and is the only day, 8th day is the only day in the male's life in which this will be the case under normal condition. Ang pinaka-perfect na stule, ang pinaka-perfect na surgery ay sa 8th araw sapagkat hindi siya duduguin ng todo. Wow. Wow. That's the intellect of God. Kahit hindi naintindihan ni Abraham at ng mga Israelita, they just follow. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tao kasi, diba, ang gusto niya lahat ng sinusunod yung naiintindihan niya. Pag hindi niya naiintindihan, ayoko niyan, hindi ko naiintindihan yun, bahala kayo, kayo na lang dyan gumawa. Kayo na nagkakaintindihan ko lang eh. O ikaw ka, hirap, di ba? Dati po daw kayong former cap, tama ako, di ba mahirap? Mahirap kung magkapitan, di po ba? Para yung pagkain mo na, para sa pamilya mo, may bibigay mo pa. Tama po? Yes. Mahirap, di ba? Gagawa ka na maganda, magsisismis ka na. Tama po? Opo. Huwag na. Dapat nagpupunta na lang kayo sa Venice, sa Rome. Di ba? Yung pera nyo, oh. Pag doon na lang sa iba't ibang bansa. Ako hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sayang po yung pagod. Siyempre, no? Depende yung nasa puso kasi. No? May mga tao kasi gusto niya sa pagtanda niya, sa pagtanaw niya sa mundo, pag wala na siya rito, di ba? May naiwan siyang alaala. Yes. Tama po? Na pag namatay tayong lahat, gusto natin maganda yung naiwan nating alaala. Tama po? Opo. O sino gustong mamatay? Wala pa siya. Okay? Totoo ba na ang Diyos ay tinupad ang kanyang pangako? Na magkakaroon ng maraming anak si Abraham? Na hindi naman naintindihan ni Abraham? Dahil ang alam ni Abraham, wala siyang anak. Nang sinabi magkakaroon siya ng maraming anak, ang nasa utak, human. Maraming anak. Di ba? Biological. Pero iba ang utak ng Diyos. Tingnan niyo po. Ang Christian sa buong mundo ay 2.2 billion. 2.2 billion. At lahat ng Kristiyanong yan, kinikilala si Abraham na ama. Ay, hindi pwedeng hindi ama. Ang tawag nila kay Abraham ay Father Abraham. Nang bata nga tayo, di ba, na may katekismo, may kante, di ba? Father Abraham has many children as Father Abraham. Ang ganda lang alam ko. Di ba lahat tayo mga Kristiyano, ang tawag natin kay Abraham, Father Abraham. Okay?
Out of the 2.2 billion, 1.3 billion are Catholics. Next. 1.6 billion Muslim. At itong mga Muslim, ang tawag nila kay Abraham, Father Abraham. Gusto mo magkaroon ng gera? Madali yan.